Madaling araw pa lamang, tahimik na ang dalampasigan sa maliit na baryo sa tabing dagat. Tanging tunog ng alon ang maririnig, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bituin, isang batang babae ang masiglang naglalakad papunta sa bangka. Si Jessa, 10 taong gulang, ay nakangiti habang tinutulungan ng kanyang tatay na si Mang Elias, isang mangingisda. Sa halip na nakasuot ng uniform at may dalang bag patungo sa eskwelahan, suot niya ang kanyang lumang damit na bahagyang basa pa mula sa paglalaba noong gabi. Huwag mong kalimutang dalhin ng lambat, Jessa, kapag na-late tayo. Paalala ni Mang Elias habang tinutulak ang bangka mula sa buhangin. Opo, tay. Hawak ko na po. Sagot ni Jessa habang inaayos ang lambat sa bangka. Gusto ko pong mahuli natin yung malalaking isda ngayong araw para mas madaming mabenta si nanay sa palengke mamaya. Ngumiti si Mang Elias. Napakalaki ng respeto niya sa kanyang anak, na kahit bata pa ay halata ng responsable. Gayunpaman, may bigat sa puso niya tuwing nakikita si Jessa na hindi nakakapag-aral tulad ng ibang bata sa kanilang baryo. Jessa, hindi ba naiinggit ka sa mga kalaro mo? Yung mga pumapasok sa eskwela. Grade 5 ka na ngayon, di ba? Tanong ni Mang Elias habang sinasagwa ng bangka papunta sa gitna ng dagat. Umupo si Jessa sa gilid ng bangka at tinignan ang malawak na asul na karagatan na tila sumasalamin sa kanyang damdamin. Tay, naiinggit din po minsan, pero mas gusto ko pong tulungan kayo kaysa mag-aral. Alam ko pong hirap na kayo ni nanay eh. Biglang huminto sa pagsagawan si Mang Elias. Tinignan niya ang kanyang anak na tila mas matanda pa sa kanyang edad. Jessa, mahalaga ang pag-aaral. Ayokong habang buhay mong dalhin ang hirap na nararanasan natin ngayon. Kung nakakapagtapos ka, mas maganda ang buhay mo balang araw. Pero tay, sagot ni Jessa sabay lingon sa kanyang ama. Paano po kung wala akong tulong sa inyo? Kaya ko naman pang mag-aral kahit kailan, pero ngayon, kailangan niyo po ako. Pigil ang hikbi ni Mang Elias. Alam niyang tama si Jessa. Sa araw-araw na kanilang pakikibaka para sa pagkain at pambayad sa utang, isang pares ng kamay ang malaking tulong. Ngunit bilang isang ama, pangarap niyang makita na ibang buhay ang tatahakin ng kanyang anak. Habang naghuhulog ng lambat si Jessa sa dagat, napansin niya ang tahimik na pagbubuntong hininga ng kanyang ama. Tay, alam niyo po ba, pangarap ko rin pong mag-aral. Gusto ko pong maging guro balang araw. Pero sa ngayon, gusto ko po munang maging masaya kayo. Jessa, napahinto si Mang Elias. Tumingin sa kalangitan na nagsisimula ng mamula-mula sa pagsikat ng araw. Pangako ko sa'yo, gagawa ko ng paraan. Kahit ano, may pasok lang kita sa eskwelahan. Pero salamat anak ha. Salamat sa sakripisyo mo. Tahimik na tumango si Jessa. Habang hinihila nila ang lambat na puno ng isda, lumiliwanag na ang paligid. Bagamat nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa murang edad, masaya siya sa kaalaman na nagagampanan niya ang kanyang papel sa pamilya. Sa araw na iyon, dala-dala nila ang mga huling isda sa pangpang. Habang binubuhat ni Jessa ang basket ng isda, nakita niya ang mga batang naglalakad papunta sa eskwelahan. Saglit siyang natigilan. Hinaplos ang simpleng damit niya na amoy dagat at ngumiti. Palang araw, bulong niya sa sarili. Makakapag-aral din ako. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilip mula sa silangan. At ang liwanag nito ay dahan-dahang tumatama sa maliit na kubo sa tabi ng dalampasigan. Sa loob, abala ang nanay ni Jessa na si Aling Mila sa paghahanda ng almusal. Amoy ang sinangag at pritong isda na bagong huli ni Mang Elias kahapon. Si Jessa naman ay nakaupo sa bangkong gawa sa kawayan. Masiglang nagtatali ng mga lambat habang nakatingin paminsan-minsan sa kanyang ina. Jessa, anak,
Bilisan mo dyan at kakain na tayo. Wika ni Aling Mila habang inilalagay ang mainit na sabaw sa lamesa. Mamaya, tutulungan mo pa si tatay mo sa bangka. Opo, Nay. Sagot ni Jessa habang mabilis na ginapos ang huling bahagi ng lambat. Nay, ang bango ng luto nyo. Parang ang dami kong kayang kainin ngayong umaga. Napangiti si Aling Mila. Palaging puno ng sigla ang kanyang anak, kahit pa mahirap ang buhay. Ay nako, abay dapat lang, para malakas ka sa pagtulong mamaya. Ilang saglit pa, pumasok si Mang Elias na pawis mula sa pag-aayos ng bangka. Ang aga mo namang magising, Jessa. Aba, mas masipag ka pa yata sa akin. Bati nito habang hinahaplos ang buhok ng anak. Gusto ko pong tulungan kayo, Tay, para mas madali nating magawa lahat ng trabaho. Umupo na silang tatlo sa maliit na mesa. Simpleng almusal lamang ang nakahain. Isang plato ng pritong isda, sinangag, at malamig na tubig mula sa poso. Pero para kay Jessa, ito na ang pinakamasarap na pagkain sa mundo dahil kasama niya ang kanyang mga magulang. Anak, sabi ni Aling Mila habang sinusubuan ng kanin si Jessa. May balak pa ba talaga tayong ipasok sa eskwela itong si Jessa, Elias? Naalala ko, dapat grade 5 o grade 6 na tong batang to. Saglit na natigilan si Mang Elias habang naglalagay ng isda sa plato ni Jessa. Oo, Mila. Papasok natin siya sa susunod na pasukan. Mag-iipon ako mula sa huli. Hindi pwedeng hanggat lambat lang ang hawak ng anak natin. Biglang napatigil si Jessa sa pagsubo at napatingin sa kanyang mga magulang. Nay, Tay, okay lang naman po ako kahit hindi muna mag-aral. Masaya po ako na natutulungan ko kayo. Huwag mo namang sabihin yan, Jessa. Sagot ni Mang Elias. Mahigpit ang boses, ngunit puno ng pagmamahal. Ang gusto namin ng nanay mo, magkaroon ka na mas maginhawang buhay kaysa sa amin. Hindi ka dapat tumigil sa pangarap mo. Tumango si Aling Mila. Oo nga, anak. Napakasipag mo. Pero gusto naming makita kang may hawak na diploma. Hindi lambat. Hindi ba gusto mo maging guro balang araw? Opo, Nay. Sagot ni Jessa na ngayon ay nagpipigil ng luha. Pero sa ngayon, gusto ko pong tulungan muna kayo. Hindi ko po kayang makita kayo na nahihirapan. Tumawa ng mahina si Aling Mila. Sabay haplo sa pisngi ng anak. Napakabait mong bata, Jessa. Kaya nga alam namin na magiging malaki ang mararating mo balang araw. Sa gitna ng simpleng salo-salo, puno ng pag-asa ang bawat salita ng kilos ng mag-anak. Sa kabila ng kahirapan, naroon ang kanilang pagmamahalan, ang tangi nilang yaman. Habang tinatapos nila ang kanilang almusal, tumingin si Jessa sa kanyang mga magulang at napangiti. Pangako ko po, Nay, Tay, balang araw, magiging proud kayo sa akin. Huwag mong kalimutang, proud na kami sa'yo, ngayon pa lang. Sagot ni Mang Elias, sabay haplo sa ulo ng anak. Ikaw ang pinakamatapang na bata na kilala ko. Habang nagliligpit ng mesa si Aling Mila, si Jessa naman ay inaayos ang mga lambat para sa araw na iyon. Ang tahimik na umaga ay puno ng sigla ng isang pamilyang nagmamahalan. Sa bawat simpleng sandali, ipinapakita nila na hindi lang dugo ang nagbibigkis sa kanila, kundi ang kanilang walang kapantay na malasakit sa isa't isa. Sa hapon ng parehong araw, ang langit ay kulay kahel na tila nagbabadya na magpaalam ang araw sa dagat. Nakaupo si Mang Elias sa gilid ng bangka habang inaayos ang kanyang mga lambat. Si Jessa ay nasa tabi niya, tahimik na nagmamasid at paminsan-minsang tinutulungan ng kanyang ama. Ang nanay naman niya na si Aling Mila ay nasa ilalim ng puno ng nyog, abala sa pagtatahi ng sira nilang lambat habang pinagmamasdan ang mag-ama. Jessa, bungad ni Mang Elias habang hawak ang isang piraso ng lambat.
Anong pakiramdam mo kapag naiisip mong papasok ka na ulit sa eskwelahan? Napahinto si Jessa sa ginagawa at tumingin sa kanyang ama. Tay, gusto ko po. Gusto kong matuto at tuparin yung pangarap ko na maging guro. Pero iniisip ko pa rin kayo ni nanay. Paano po kung mahirapan kayo kapag wala na akong masyadong naitutulong? Napabuntong hininga si Mang Elias at tumingin sa malayo, sa asul na karagatan. Alam mo anak, mahirap talaga ang buhay. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo nang itigil ang pangarap mo. Kung nahihirapan man kami ng nanay mo, ang gusto lang namin ay maiba ang buhay mo. Mas maganda, mas magaan, hindi tulad nito. Tumayo si Aling Mila at lumapit sa dalawa. Dala ang mga naayos na lambat. Tama ang tatay mo, Jessa. Ang hiniling lang namin noon, magkaroon ng anak na masipag, mabait at may pangarap. Ibinigay na sa amin yon ng Diyos. Ngayon, gusto naman naming matupad ang mga pangarap mo. Hindi nakapagsalita si Jessa. Tila kinurot ang kanyang puso sa naririnig. Alam niyang nagkukulang sila sa maraming bagay. Pera, pagkain, at mga kagamitan. Pero hindi sa pagmamahal. Paano po kayo makakaipon, tay, nay? Tanong niya. Hindi po ba mahirap? Ngumiti si Mang Elias, bagamat baka sa mukha ang pagod. Mahirap, oo. Pero alam mo ba anak, kahit kailan hindi kami titigil. Ngayon pa lang, nagpapalano na kami ng nanay mo na ipapasok kita sa susunod na pasukan. Hahanap kami ng paraan kahit paunti-unti. Maglalako pa ako ng gulay sa palengke, anak. Dagdag ni Aling Mila. At si tatay mo, magtatagal pa sa dagat kahit madilim na minsan. Kahit papaano, maiipon din natin yon. Pero nay, nanginginig ang boses ni Jessa, halatang nagpipigil ng luha. Ayoko pong mahirapan kayo. Pwede naman po akong tumulong muna eh. Hinawakan ni Aling Mila ang kamay ng anak at tumingala sa kanya. Jessa, anak, trabaho naming mga magulang ang magsakripisyo para sa'yo. Ang trabaho mo naman, maniwala sa sarili mo. Gusto ka naming makitang may diploma, hindi lang lambat o ng bangka. Tumingin si Jessa kay Mang Elias na nakangiti habang patuloy na inaayos ang lambat. Tay, kaya po ba natin yun? Kayang-kaya anak, basta magtulungan tayo. Sagot ni Mang Elias na puno ng kumpiyansa. Di ka namin bibitawan, Jessa. At balang araw, ikaw naman ang tutulong sa sarili mong pamilya. Napangiti si Jessa. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang at ang lalim ng kanyang pangarap para sa kanya. Habang lumubog ang araw, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at ina. Pangako po, nay, tay, magiging guro ako para sa inyo. At sa araw na iyon, kahit kulang ang pagkain sa kanilang mesa at marami silang pangarap na abot langit, sapat na ang kanilang pagmamahalan para punuan ang anumang kakulangan. Sa liwanag ng kalangitan na unti-unting dinadala ng gabi, ang kanilang pangako ay tila isinulat sa mga bituin. Makalipas ang ilang araw, ang tahimik na baryo ay nagsimulang magbago. Ang kalangitan, na karaniwang bughaw at maliwanag, ay naging madilim at puno ng mabibigat na ulap. Ang hangin, na dati ay banayad, ay unti-unting lumalakas. Nagpaparamdam ng malamig na simoy na nagdadala ng kakaibang kaba sa bawat residente sa dalampasigan. Sa kanilang kubo, abala si Mang Elias sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa pangingisda. Si Jessa ay nasa tabi niya. Hawak ang isang tali habang tinutulungan siyang itali ang lambat. Samantala, si Aling Mila ay nakaupo sa bangko. Pinapakinggan ang radyo na sumasahim papawid ng balita tungkol sa paparating na bagyo. May paparating na bagyo, Elias. Sabi ni Aling Mila, halata ang pag-aalala sa boses. Sabi sa radyo,
Malakas daw ang ulan at alon. Baka naman pwedeng ipagpaliban mo na ang pangingisda bukas. Napatigil si Mang Elias at tumingin sa kanyang asawa. Mila, kailangan nating pumalaot. Walang-wala na tayong pera. May utang pa tayo sa tindahan at kailangan din nating bumili ng bigas. Tay, sabat ni Jessa. Sasama po ako. Tutulungan ko kayo para mas mabilis pa tayong makauwi. Tumayo si Aling Mila at tinignan ng mariin ang mag-ama. Hindi ba't sinabi ko na? Delikado. Bakit ba palagi inuunang pangingisda kahit may bagyo? Elias, ayoko nang mailagay sa panganib ang pamilya natin. Napabuntong hininga si Mang Elias. Alam niyang tama si Mila. Pero, mas mabigat ang kanilang pangangailangan. Mila, naiintindihan kita. Pero paano kung wala tayong makain sa mga susunod na araw? Hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ko. Tahimik na nakikinig si Jessa habang naglalaro ng tali sa kanyang mga kamay. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nila. Gusto niyang tulungan ang kanyang mga magulang, pero alam din niya na tama ang sinasabi ng kanyang ina. Nay, mahinang sabi ni Jessa. Pwede naman po akong magstay dito kung yun po ang gusto ninyo. Pero naiintindihan ko rin po si tatay. Kailangan po talaga nating magtrabaho. Umupo si Aling Mila sa tabi ni Jessa. Hinawakan ng kanyang balikat at tinignan ito ng diretsyo. Anak, hindi dapat ikaw ang nagsasakripisyo para sa amin. Bata ka pa, ha? Dapat hindi mo iniisip ang mga ganitong problema. Pero Nay, pamilya po tayo. Dapat nagtutulungan. Sagot ni Jessa, nakangiti, ngunit may bakas ng lungkot sa mata. Napatingin si Mang Elias sa kanilang mag-ina. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magtanong kung tama bang patuloy silang pumalaot kahit malinaw na delikado. Pero alam niya na walang ibang mapagkukunan ng ikabubuhay ang kanilang pamilya. Ganito na lang, sabi ni Mang Elias matapos ang ilang sandaling katahimikan. Pupunta kami bukas sa umaga bago pa tuluyang lumakas ang bagyo. Kung makita namin na masyadong delikado, babalik kami agad. Ano? Elias? Sinubukan pang tumutol ni Mila pero tinapik ni Elias ang kanyang kamay. Pangako Mila, di ko ipapahamak ang pamilya natin. Pero kailangan kong gawin to. Napatango na lang si Aling Mila bagamat halata sa mukha ang alalahanin. Lumapit siya sa kanyang asawa at hinawakan ang kanyang balikat. Siguraduhin mong mag-ingat ka, Elias. Kung mangyari man ang hindi inaasahan. Hindi na niya tinapos ang sinasabi. Ngunit ramdam ang bigat ng damdamin sa kanyang mga salita. Oo, Mila, pangako. Hinawakan ni Elias ang kamay ng kanyang asawa. Sa gabing iyon, mahirap ang tulog para sa buong pamilya. Ang ihip ng hangin sa labas ay tila isang babala at ang bawat tunog ng alon ay nagdulot ng kaba. Ngunit sa kabila ng panganib, pilit na ibinaon ng bawat isa ang kanilang takot sa puso at umasa na ang liwanag ng umaga ang magdadala ng kasagutan sa kanilang mga alalahanin. Madaling araw pa lamang, gumising na si Mang Elias at Jessa upang maghanda para sa kanilang pangingisda. Tahimik ang paligid, ngunit ang hangin ay malamig at mabigat. Dala ang paparating na bagyo. Sa kabila ng kaba, mahigpit ang yakap ni Aling Mila kay Jessa bago ito sumakay sa bangka. Jessa, anak. Sambit ni Aling Mila habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Mag-iingat ka. Kumapit ka palagi sa tatay mo, ha? Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Jessa, pilit nang umiti upang maibsan ang alalahanin ng kanyang ina. Elias. Dagdag ni Mila, hawak ang braso ng kanyang asawa. Pangako mo, babalik kayong dalawa ng maayos. Tumango si Mang Elias. Oo, Mila. Pangako ko yan.
Habang unti-unting lumalayo ang bangka sa pampang, tila humihigpit ang kapit ni Mila sa kanyang sarili. Sinusundan ng tingin ng mag-ama hanggang sa maglaho ang mga ito sa abot tanaw. Sa gitna ng dagat, masungit na ang panahon. Lumalakas ang hangin at ang alon ay tila nanlalamon ng kanilang maliit na bangka. Nagsimula ng maghila ng lambat si Mang Elias habang si Jessa ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bangka. Tinutulungan ng ama kahit pa nanginginig sa lamig. "Tay," tawag ni Jessa habang sinisikap niyang huwag magpadala sa takot. "Lalakas na po ang alon. Baka po dapat na tayong bumalik." "Oo anak, konting hila na lang dito sa lambat. Tapos uuwi na tayo." Sagot ni Mang Elias, bagamat halata ang kaba sa kanyang boses. Ngunit bago pa man sila makatapos, dumaan ang isang napakalakas na alon. Halos pinatumba ang bangka. Tumilapon si Jessa, ngunit agad siyang nahawakan ni Mang Elias. "Jessa, kumapit ka sa akin!" Sigaw ni Mang Elias habang pilit niyang inaabot ang kamay ng anak. "Tay!" Sagot ni Jessa, umiiyak habang sinusubukang manatiling nakalutang sa tubig. Mahigpit siyang kumapit sa lambat na inihagis ng kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mang Elias na unti-unting nasisira ang bangka. Patuloy siyang lumaban sa mga alon habang hinahanap ang paraan upang maisalba si Jessa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, natanto niya na hindi na sila makakabalik sa bangka. Sa kabila ng ingay ng hangin ng dagat, narinig niya ang sigaw mula sa di kalayuan. "Elias! Jessa!" Si Aling Mila, kahit pa nag-aalangan, ay sumakay sa isa pang bangka upang sundan ang mag-ama. Ngunit habang papalapit siya, sinalubong din siya ng nagbabadyang panganib. Sa gitna ng dagat, habang papalakas ang bagyo, ginawa ng mag-asawa ang lahat upang iligtas si Jessa. Hawak ni Elias ang kanyang anak habang si Mila ay nagsusumikap hilahin sila papunta sa kanyang bangka. "Mila, kunin mo si Jessa!" Sigaw ni Elias habang itinutulak ang anak patungo sa asawa. "Hindi ko kayo iiwan!" Sagot ni Mila, nanginginig sa lamig at takot. "Gawin mo na, Mila! Mas mahalaga ang buhay ni Jessa!" Nag-aalab ang boses ni Elias habang pilit niyang isinakay ang anak sa bangka ni Mila. Sa wakas, naipasok si Jessa sa bangka ng kanyang ina. Ngunit bago pa makasampa si Elias, dumating ang isang dambuhalang alon at napalayo ang bangka mula sa kanya. "Tay!" Sigaw ni Jessa habang hinahabol ang tingin ng ama na unti-unting nilalamon ng dagat. "Mila, ingatan mo ang anak natin!" Huling sigaw ni Elias habang tuluyang naglaho. Sa kasagsagan ng bagyo, halos hindi makontrol ni Mila ang bangka. Ang mga alon ay tila nakikipaglaban. At sa isang iglap, nadagit ng alon ng bangka nila ni Jessa. Sa huling lakas ni Mila, niyakap niya ang anak. Binulungan ito. "Jessa, mahal na mahal ka namin. Huwag kang bibitaw." Nang magising si Jessa, siya ay nasa pampang na. Mahigpit na nakakapit sa isang peraso ng lambat. Subalit, wala na ang kanyang mga magulang. Napaiyak siya habang niyayakap ang lambat na siyang nagligtas sa kanya. Sa malayo, tila nagsasalita ang alon. Umaalingaw-ngaw ang boses ng kanyang mga magulang sa kanyang isipan. "Mahal ka namin, Jessa. Huwag kang susuko." Sa araw na iyon, nagdilim ang mundo ni Jessa. Ngunit ang kanilang pagmamahalan at mga sakripisyo ang nagtanim ng bagong lakas sa kanyang puso upang harapin ang buhay. Lumipas ang ilang taon mula nang maganap ang trahedya sa buhay ni Jessa. Sa baryong minsang puno ng masayang alaala ng kanyang pamilya, siya ngayon ay namumuhay mag-isa. Ang kanilang kubo ay nananatiling nakatayo. Ngunit kitang-kita ang kalumaan nito. Ang mga dingding na gawa sa kawayan ay may lamat na. At ang bubong ay halos butas-butas na tila sumasalamin sa kanyang nadarama. Tuwing madaling araw,
Maagang nagigising si Jessa para maghanda ng paninda. Sa araw-araw niyang paglalakad papunta sa palengke, palaging dala niya ang isang maliit na basket na puno ng gulay na binili mula sa magsasaka sa kanilang baryo. Sa kabila ng tahimik niyang buhay, ramdam ang bigat ng kanyang pag-iisa. Habang nag-aayos ng paninda isang umaga, may isang magtitinda ang nagtanong sa kanya. Jessa, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Ang ganda mo pa naman at mabait pa. Sayang ang pagkakataon. Napangiti si Jessa, bagamat halatang may lungkot sa kanyang mga mata. Ayos na po ako sa ganito, Ate Mila. Hindi ko po iniisip ang mga ganong bagay. Mas gusto ko po munang magtrabaho. Hindi na nagpumilit pa si Ate Mila. Ngunit alam niyang malungkot si Jessa. Paminsan-minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa malayo. Tila may iniisip. Ang totoo, madalas maalala ni Jessa ang mga masasayang araw kasama ang kanyang mga magulang. Sa tuwing napapadaan siya sa dalampasigan, naririnig niya sa kanyang isipan ang mga tawanan nila at ang mga pangarap ng kanyang ama na makita siya at magtatagumpay sa buhay. Kung nandito lang kayo, Nay, Tay. Bulong ni Jessa, isang hapon habang nakaupo siya sa buhangin. Hawak ang lumang lambat na naging alaala ng trahedya. Baka mas masaya ang buhay ko. Ngunit sa kabila ng lungkot, hindi nawala ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi niya maaaring hayaan ang sakit ng nakaraan na pigilan siya. Patuloy siyang nagsikap. Nagtitinda sa palengke at tumutulong sa mga kapitbahay kung kailangan. Ang bawat araw ay nagiging paalala sa kanya na ang pagmamahal ng kanyang mga magulang ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Minsan, habang naglalakad pa uwi mula sa palengke, nadaanan niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa tabing dagat. Napangiti siya habang pinapanood ang kanilang kasiyahan. Ngunit biglang bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga araw na kasama niya ang kanyang tatay sa bangka at ang tawanan nila ng kanyang nanay sa maliit nilang kubo. Balang araw, magiging masaya rin ulit ako. Sabi ni Jessa sa sarili. Pero sa ngayon, kailangan kong manatiling matatag. Sa gabing iyon, habang tahimik na naghahanda ng hapunan, sinindihan niya ang maliit na lampara sa kusina. Ang liwanag nito ay sumisinag sa kanyang mukha, na bagamat may bakas ng lungkot, ay puno rin ng tapang. Alam niyang hindi madali ang buhay mag-isa. Ngunit handa siyang harapin ang bukas. Dala ang alaala ng kanyang mga magulang bilang gabay. Isang hapon, habang nagtitinda ng gulay si Jessa sa palengke, napansin niya ang isang grupo ng mga kalalakihan na tila naglilibot sa baryo. Ang kanilang pananamit ay iba sa nakasanayan ni Jessa. Malinis at mukhang taga-syudad. Isa sa kanila ang agad na nakaagaw sa kanyang pansin. Ang binata ay matangkad. Maaliwalas ang mukha at may dalang notebook habang abala sa pakikipag-usap sa ilang mga tindera. Good afternoon po. Bati ng binata habang lumapit sa tindahan ni Jessa. Pwede po ba akong magtanong? Nagulat si Jessa, ngunit agad ding ngumiti. Ay, opo. Ano po bang may tutulong ko? Ako nga po pala si Edsel, taga Maynila. Sagot ng binata, baka sa boses ang kagalakan. At nandito po kami para sa isang proyekto. Gusto ko po sanang malaman kung sino ang mga nagbebenta ng mga lokal na produkto dito sa baryo nyo. Ako po, may gulay po ako dito. Sagot ni Jessa, sabay turo sa kanyang paninda. Baka po, interesado kayo. Lumapit si Edsel sa tindahan at masusing tinignan ng mga gulay. Ang gaganda ng paninda mo, Miss Jessa po. Sagot niya, bahagyang namumula ang pisngi. Salamat po, Miss Jessa. Mukhang masarap itong mga gulay mo. Ani Edsel na may ngiti. Kung pwede po, baka pwedeng makabili ng konti para subukan namin. Habang sinusukat ni Jessa ang mga gulay, hindi niya maiwasan na mapansin ang magiliw na ugali ni Edsel. Iba ito sa mga karaniwang tao sa baryo. Madaling makipag-usap at palangiti. Hindi rin naiwasang mapansin ni Edsel
Ang pagiging simple, ngunit kaakit-akit ni Jessa. Matagal ka na bang nagtitinda dito? Tanong ni Edsel habang inaabot ang bayad. Opo, sagot ni Jessa. Simula pa noong nawala ang mga magulang ko, ito na ang kinabubuhay ko. Natigilan si Edsel, halatang naantig sa narinig. Pasensya na kung napakatanong ko, pero hanga ako sa'yo, Jessa. Ang bata mo pa pero napaka-responsable mo na. Nagkibit balikat si Jessa. Ganun po talaga. Kailangan kong magpatuloy sa buhay. Simula nung araw na iyon, naging madalas ang pagbisita ni Edsel sa palengke. Lagi siyang bumibili kay Jessa kahit pa halata na sa iba na hindi lamang gulay ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nagiging komportable si Jessa kay Edsel. Marami itong kwento tungkol sa Maynila, sa kanyang mga pangarap at sa proyektong ginagawa nila sa baryo. Minsan, inimbitahan ni Edsel si Jessa na maglakad sa tabing dagat. Habang naglalakad sila, naging mas bukas ang kanilang pag-uusap. Jessa, naisip mo bang minsan na pumunta sa Maynila? Tanong ni Edsel habang pinagmamasdan ng dagat. Hindi po, sagot ni Jessa. Parang hindi ko kaya. Ang buhay ko po kasi nandito lang. Hindi ako sanay sa malalaking lugar. Sayang naman, sagot ni Edsel na tila may halong lungkot. Ang ganda mo, ang talino mo pa. Sigurado akong malayo ang mararating mo. Napangiti si Jessa, ngunit pilit din niyang itinago ang pagkalito sa nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila napakagaan ng loob niya kay Edsel. Sa mga sumunod na linggo, ang dati niyang mapait at tahimik na buhay ay unti-unting nabigyan ng kulay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang saya. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa tabing dagat, napansin ni Edsel ang katahimikan ni Jessa. Jessa, anong iniisip mo? Wala naman po. Sagot niya pero hindi maiwasang magtaka. Siguro lang po, hindi ko akalaing may taong kagaya nyo na darating sa buhay ko. Ngumiti si Edsel at sa ilalim ng paglubog ng araw ay nangako siya. Hindi kita iiwan, Jessa, kahit anong mangyari. Hindi alam ni Jessa kung bakit tila nag-aalab ang puso niya sa mga salitang iyon. Ngunit sa likod ng kanyang saya, may konting takot. Dahil sa kanyang karanasan sa pagkawala, alam niyang hindi lahat ng pangako ay natutupad. Mabilis na lumipas ang mga linggo, at lalong naging malapit sina Jessa at Edsel. Halos araw-araw ay magkasama sila. Nag-uusap tungkol sa mga pangarap at hinaharap. Si Jessa, na dating palaging malungkot at tila nag-iisa sa mundo, ay nagkaroon ng kakaibang sigla. Sa tuwing kasama niya si Edsel, pakiramdam niya ay buo ang kanyang mundo. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, huminto si Edsel at tumingin kay Jessa. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mukha, at sa mga mata niya ay naroon ang isang malalim na emosyon. Jessa, sabi niya habang hawak ang kamay ng dalaga. Napapasaya mo ako sa paraang hindi ko inakala. Sa lahat ng lugar na napuntahan ko, dito sa baryong to ko lang naramdaman ng tunay na kaligayahan. Napayuko si Jessa, halatang nahihiya, ngunit masaya. Edsel, salamat ha. Hindi ko pa rin alam na may taong katulad mo na nagpaparamdam sa akin na espesyal. Hindi lang espesyal, Jessa. Sagot na Edsel, hawak pa rin ang kamay ng dalaga. Mahal kita. Napatingin si Jessa sa kanya, at sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang hindi niya inaasahan mula sa ibang tao. Napangiti siya, ngunit kasabay ng saya ay ang pangamba. Sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang takot na muling maiwan at pasaktan. Mahal din kita, Edsel. Sagot ni Jessa, halos pabulong, ngunit puno ng katapatan. Simula nung gabing iyon, mas lumalim ang relasyon ni Jessa at Edsel. Naging mas madalas pa
ang pagpunta ni Edsel sa bahay ni Jessa. At hindi rin ito alintana ng mga kapitbahay. Si Jessa ay masaya. Tila nahanap niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawala. Ngunit habang lumalalim ang kanilang relasyon, nagsimula ring magbago ang dinamika nito. Minsan, napapansin ni Jessa na tila nagiging malayo si Edsel sa mga usapan na tungkol sa kanilang hinaharap. Kapag binabanggit niya ang mga pangarap niya o ang mga plano niya para sa kanilang dalawa, umiiwas ito o mabilis na nagbabago ng paksa. Edsel, sabi ni Jessa isang hapon habang nag-aayos sila ng lambat sa dalampasigan. Gusto ko lang itanong, hanggang kailan ka dito sa baryo? Napahinto si Edsel sa ginagawa at saglit na tumingin sa kanya. Hindi ko pa alam, Jessa. Pero bakit mo naman natanong? Wala lang. Sagot ni Jessa, pilit na ngumiti. Iniisip ko lang, paano kung bumalik ka na sa Maynila? Ano nang mangyayari sa atin? Huminga ng malalim si Edsel at tumingin sa dagat. Huwag mo nang isipin yan, Jessa. Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Bagamat tinanggap ni Jessa ang sagot ni Edsel, hindi niya maialis sa sarili ang pag-aalala. Alam niyang may mga bagay na hindi sinasabi ang binata. At sa likod ng kanilang masasayang sandali, may nararamdaman siyang takot na baka ang kaligayahang ito ay hindi magtatagal. Isang umaga, habang nagtitinda si Jessa sa palengke, nakaramdam siya ng kakaibang pagkahilo. Napaupo siya sa isang bangko at agad na nilapitan siya ng isa sa mga tindera. Jessa, ayos ka lang ba? Tanong ng babae habang inibot ang isang baso ng tubig. Opo, Ate Mila. Nahilo lang po siguro ako. Sagot ni Jessa, pilit na tinatago ang kanyang pag-aalala. Ngunit sa mga sumunod na araw, patuloy ang nararamdamang pagkahilo ni Jessa. Napansin din niya na nawawalan siya ng gana sa pagkain at mas nagiging emosyonal. Sa tulong ng isang kakilala, nagpunta siya sa maliit na klinika sa baryo at nalaman ng balitang ikinagulat niya. Buntis ka, Jessa. Sabi ng doktor habang hinahawakan ng kanyang kamay. Mga 2 buwan na. Hindi makapagsalita si Jessa. Ang damdamin niya ay halo-halo. Takot, kaba, at saya. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito kay Edsel. Ngunit nagdesisyon siya na gagawin ito sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, tinawag ni Jessa si Edsel at niyaya itong mag-usap sa dalampasigan. Tahimik silang naglakad habang ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa kanilang mga anino. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumigil si Jessa at humarap kay Edsel. Edsel, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi niya, halos nanginginig ang boses. Ano yon, Jessa? Tanong ni Edsel, halata ang pagkabahala sa kanyang mukha. Buntis ako. Sagot ni Jessa, diretsong tinignan si Edsel sa mata. Natigilan si Edsel. At sa sandaling iyon, tila bumagal ang lahat. Hindi siya agad nakapagsalita at sa halip ay tumingin siya sa lupa. Sa kanyang mukha, nakita ni Jessa ang halong gulat at alanganin. Jessa, sigurado ka ba? Tanong ni Edsel matapos ang ilang segundo. Oo, Edsel, sigurado ako. Sagot ni Jessa, pilit na pinapanatili ang lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng pangakong binitawan ni Edsel noon, alam ni Jessa sa kanyang puso na may nagbago. At sa katahimikan ng gabing iyon, nagsimula siyang makaramdam ng pangamba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga sumunod na araw, matapos sabihin ni Jessa ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, napansin niyang nagbago ang kilos ni Edsel. Kung dati ay masaya itong dumadalaw sa kanya at puno ng sigla, ngayon ay bihira na itong magpakita. Ang mga dating mahabang usapan nila ay napalitan ng maikling sagot at malamig na kilos. Isang gabi, nagpasya si Jessa na puntahan si Edsel sa tinutuluyan nitong bahay sa baryo. Lumakas ang kanyang kaba habang papalapit siya. Ngunit pinilit niyang magpakatatag
Kailangan niyang malaman kung ano ang iniisip ng lalaki. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo si Edsel sa harap ng bahay. Tila malalim ang iniisip. Edsel, tawag ni Jessa, pilit na nilalabanan ng kaba. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Edsel sa kanya at saglit na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Tumango ito at sinenyasan siyang umupo sa bangkong katabi niya. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Jessa, diretso, ngunit puno ng lungkot ang boses. Parang nag-iba ka mula nang malaman mo na buntis ako. Napabuntong hininga si Edsel. Jessa, di ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to. Sagot niya, halos pabulong. Pero hindi ito ang inaasahan ko sa buhay ko ngayon. Hindi pa ako handa para dito. Naramdaman ni Jessa ang bigat ng mga salitang iyon, na parang isang dagok sa kanyang puso. Edsel, sinabi mo sa akin noon na mahal mo ako. Sinabi mo na hindi mo ako iiwan. Paano mo masasabing hindi ka handa? Paano naman ako? Paano ang anak natin? Tumayo si Edsel at lumayo ng bahagya. Parang iniiwas ang tingin kay Jessa. Mahal kita, Jessa. Pero ang daming bagay na kailangan kong ayusin sa buhay ko. May mga responsibilidad ako sa Maynila. Hindi ko kayang manatili dito habang... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Tumayo si Jessa, nanginginig ang boses habang nagsasalita. Habang ano, Edsel? Habang nandito ako, buntis, iniisip kung paano itataguyod yung anak natin? Ano yan? Iiwan mo na lang kami? Ganun na lang ba? Napatigil si Edsel. Ngunit halatang wala na siyang lakas ng loob para sumagot. Pagkatapos ng ilang segundo, binitawan niya ang mga salitang nagpatibag sa mundo ni Jessa. Pasensya na, Jessa. Pero kailangan kong bumalik sa Maynila. Di ko kayang manatili dito. Nanatili si Jessa sa kinatatayuan niya. Tila hindi makapaniwala sa naririnig. Habang paunti-unting naglalakad palayo si Edsel, tila nagbabalat kayo ang kalmadong gabi ng baryo sa unos na nararamdaman ng kanyang puso. Kinabukasan, nalaman ni Jessa mula sa mga kapitbahay na umalis na si Edsel. Iniwan nito na bakante ang kanyang tinuluyan. Walang iniwang kahit anong paliwanag o paalam. Sa kabila ng lahat, hindi na iwasan ni Jessa ang umiyak. Pakiramdam niya ay muli na namang bumalik ang bigat ng kawalan. Ang sakit ng pagiging iniwan ng mga taong mahal niya. Habang nakaupo sa kanilang lumang kubo, tanga ng kanyang tiyan, umiiyak siyang nagtanong sa hangin. Paano na kami, Tay? Nay, paano ko harapin ang lahat ng to na mag-isa? Ngunit sa gitna ng kanyang lungkot, unti-unti niyang naalala ang mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Naalala niya ang mga salitang binitawan ng kanyang ama sa dagat. Mahalaga ang tapang, Jessa. Huwag kang bibitaw. Pinunasan ni Jessa ang kanyang mga luha at tumingin sa kalangitan. Sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang buhay na nasa sinapupunan niya ay ang bagong pag-asa. Isang paalala na kahit gaano kasakit ang nakaraan, laging may pagkakataon na bumangon para sa kinabukasan. Hindi ko susukuan ang anak ko. Bulong niya sa sarili. Mahigpit na hawak ang tiyan. Kahit wala ka, Edsel, kakayanin ko to. Mula nang malaman ng buong baryo ang tungkol sa pagbubuntis ni Jessa, hindi nila napigilan na mag-alala para sa kanya. Ang kanyang kwento, ang batang iniwan ng mga magulang dahil sa trahedya, iniwan ng lalaking minahal niya. At ngayon, ay mag-isang humaharap sa pagiging ina. Ay tumimo sa puso ng lahat. Isa-isa silang nag-alok ng tulong. Alam nila na kailangan niya ng suporta upang malampasan ang mga darating na pagsubok. Si Ate Mila, ang matandang tindera sa palengke, ay madalas na nagdadala ng pagkain kay Jessa sa kubo nito. Huwag mo nang alalahanin to, Jessa. Wika niya habang inilalapag ang mangkok ng mainit na sabaw sa mesa. Kailangan mo ng lakas para sa anak mo.
Ang mahalaga, may kinakain ka. Salamat po, Ate Mila. Sagot ni Jessa, pilit na ngumiti. Ang bait niyo po talaga. May mga kapitbahay din siyang tumulong sa paglilinis ng kanyang bahay. Si Aling Dory, na laging nag-aalala sa kalusugan ni Jessa, ay nagdadala ng mga dahon ng halamang gamot. Eto, Jessa, pakuluan mo. Maganda to sa buntis para hindi ka laging nahihilo. Sabi niya habang maingat na inilalapag ang basket ng dahon sa lamesa. Salamat po, Aling Dory. Sagot ni Jessa habang maingat na hinihimas ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang init ng pagmamalasakit ng mga tao sa paligid niya. Sa kabila ng lungkot na iniwan siya ni Edsel, nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil alam niya na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, bago siya matulog, nakatanggap siya ng bisita. Si Mang Cardo, ang leader ng baryo, ay may dalang maliit na bag na puno ng mga damit pambata. Jessa, nakita kong itinabi ito ng misis ko noon pa. Alam kong kakailanganin mo. Magagamit mo to para sa mga anak mo. Wika ni Mang Cardo habang maingat na inilalapag ang bag sa kama ni Jessa. Hindi napigilan ni Jessa ang pagtulo ng kanyang luha. Salamat po, Mang Cardo. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyong lahat. Huwag mong intindihin yan, Jessa. Sagot ni Mang Cardo. Magpakatatag ka lang. Ang mahalaga, ligtas ka at ang anak mo. Habang papalapit ang kanyang kabuwanan, lalo pang naging aktibo ang mga tao sa baryo. Si Aling Marta, na may malapit na kaibigan sa kabilang baryo, ay nagtangkang maghanap ng komadrona na maaaring tumulong kay Jessa sa panganganak. Samantala, ang ibang kapitbahay naman ay naghahanda ng kumot, lampin at mga gamit para sa sanggol. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Jessa ang pagmamahal ng kanyang mga kabaryo. Kahit wala siyang sariling pamilya, alam niyang hindi siya tuluyang nag-iisa. Sa kanilang malasakit, nabibigyan siya ng lakas upang harapin ang takot at kaba na dala ng pagiging isang ina. Sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi na minsan ay bumabalot pa rin ang pangamba sa puso ni Jessa. Ngunit kapag naririnig niya ang mga kwento ng suporta at pag-asa mula sa mga kabaryo, pinipilit niyang tumayo ng mas matatag. Para sa anak ko. Bulong niya sa sarili habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kakayanin ko ang lahat. Habang papalapit ang kabuwanan ni Jessa, ramdam ng mga kabaryo ang tensyon at pananabik. Araw-araw, may mga dumarating sa kanyang kubo upang magdala ng pagkain, kamustahin ang kanyang kalagayan o mag-alok ng tulong. Ang kanyang tiyan ay malaki na, at madalas, kinakabahan siya ngunit pilit niyang ipinapakita ang tapang sa harap ng lahat. Isang umaga, habang umiinom siya ng mainit na salabat na dinala ni Ate Mila, biglang dumating si Aling Marta. Hiningal at mukhang may balita. Jessa, nakausap ko na si Kamadrona Linda sa kabilang baryo. Sabi niya, pupunta siya rito sa loob ng ilang araw para tulungan ka. Huwag ka mag-alala, may karanasan na siya sa mga ganito. Napabuntong hininga si Jessa. Halatang nabawasan ng konti ang kanyang kaba. Salamat po, Aling Marta. Natatakot po kasi ako minsan. Wala po akong alam sa ganito. Ngayon lang po ako nabuntis. Normal lang yan, anak. Sagot ni Aling Marta habang hinahaplos ang kanyang likod. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito kaming lahat para sa'yo. Sa mga sumunod na araw, mas naging maagap ang mga kabaryo sa pagtulong. Si Mang Cardo at ang iba pang kalalakihan ay nagtayo ng pansamantalang lampara sa labas ng kubo ni Jessa para mas maliwanag ang paligid tuwing gabi. Si Ate Mila naman ay nagdala ng dagdag na lampin at kumot na galing pa sa mga anak niya noong bata pa ang mga ito. Baka makakabawas to sa mga iniisip mo, Jessa. Sabi ni Ate Mila habang nilalagay ang mga gamit sa gilid ng kama ni Jessa. Ang mahalaga, handa tayo. Salamat po talaga. Sagot ni Jessa, bagas ang pasasalamat sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng suporta, ramdam din ng ilang kabaryo ang panghihina ni Jessa sa mga nakaraang araw. Napansin ni Aling Dory
na mas madalas itong nauupo o nahihiga at minsan ay tila nawawalan ng gana na kumain. Jessa, masyado ka yatang napapagod. Wika ni Aling Dory isang hapon habang dinadalahan siya ng nilagang kamote. Dapat nagpapahinga ka. Malapit na ang araw na hinihintay mo. Oo nga po, Aling Dory. Sagot ni Jessie, pilit nang umiti. Minsan lang po talaga, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Pero kaya ko naman po. Sa kabila ng kanyang mga salita, may bahagi kay Jessa na hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Madalas niyang naiisip ang kanyang mga magulang kung paano sana siya gagabayan ng mga ito kung buhay pa sila. Kung nandito lang kayo, tay, nay. Bulong niya sa sarili isang gabi habang tinitignan ang mga bituin mula sa bintana ng kanyang kubo. Sana mas alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Habang patuloy ang paghahanda ng mga kabaryo, nanatili ang malasakit nila kay Jessa. Sa kabila ng hirap na dinaranas niya, pinilit niyang maging matatag. Umaasa na ang kanyang panganganak ay magiging maayos at sa wakas ay masisilayan niya ang anak na naging dahilan ng kanyang pagsisikap at lakas. Isang umaga, natuklasan ng mga kabaryo ang hindi nila inakala. Karaniwan nang dumadaan si Aling Mila sa kubo ni Jessa tuwing umaga upang magdala ng pagkain. Ngunit, nang tawagin niya ito, wala siyang narinig na sagot. Nagtaka siya. Kaya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon niya natagpuan si Jessa. Nakahiga sa banig, walang malay, at hindi humihinga. Jessa! Sigaw ni Aling Mila habang mabilis siyang lumapit sa dalaga. Gising! Ano nangyari sa'yo? Nanginginig ang mga kamay ni Aling Mila habang sinusubukan niyang yugyugin si Jessa. Agad siyang lumabas at humingi ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, nagtipon ng mga kabaryo sa kubo. Lahat ay nagtataka at nag-aalala. Si Mang Cardo, ang leader ng baryo, ay sumilip sa loob at sinuri ang kalagayan ni Jessa. Wala na siya. Mahinang sabi ni Mang Cardo, halatang nalulunod sa emosyon ng kanyang boses. Hindi na siya humihinga. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kubo. Ang mga tao ay tila hindi makapaniwala na ang dating masiglang si Jessa, na malapit nang maging ina, ay nawala ng ganito kabilis. Sa banig kung saan siya natagpuan, may konting bahid ng dugo, na tila sinyales na maaaring sinubukan niyang manganak ng mag-isa bago siya bawian ng buhay. Anong gagawin natin? Tanong ni Aling Dory, hawak ang bibig at halatang nanginginig. Wala tayong doktor dito. Hindi natin alam kung ano ang dahilan ng pagkamatay niya. Paano ang anak niya? Nilingon ni Mang Cardo ang mga tao. Hindi na natin nailigtas si Jessa, pati na rin ang kanyang anak. Sabi niya, mabigat ang bawat salita. Kailangan nating magdesisyon kung ano ang gagawin. Baka may sakit siyang nakakahawa. Dapat natin siyang ilibing kaagad sa araw na ito rin. Naroon ang kaba at takot sa bawat isa. Ngunit, alam nilang iyon ang pinakamainam na gawin. Nagmadali silang maghanda para sa libing ni Jessa. Ang mga kalalakihan ay nag-ipon ng kahoy para gawing kabaong. Habang ang mga kababaihan naman ay inayos ang katawan ni Jessa. Sinugurong maayos at marangal ang kanyang huling bihis. Habang ginagawa ang kabaong, hindi napigilan ng ilan sa mga kabaryo na pag-usapan ang hirap ng buhay na pinagdaanan ni Jessa. Napakabuti niyang tao, sabi ni Ate Mila, halos mapaiyak habang nag-aayos ng mga gamit ni Jessa. Iniwan ng mga magulang, iniwan ng ama ng anak niya, pero hindi siya sumuko. Nakakalungkot na ganito ang kinahinatnan niya. Oo nga, sagot ni Aling Marta. Pero siguro, kasama na niya ang mga magulang niya ngayon. Hindi na siya nag-iisa. Bago magtanghali, natapos ang kabaong ni Jessa. Dahan-dahang inilagay ang kanyang katawan doon, habang ang ilan ay nagdarasal. Ang bigat ng pagkawala niya ay ramdam ng buong baryo. Habang binubuhat nila ang kabaong palabas ng kubo,
Ang bawat hakbang ay tila nagpapakilala ng mas mabigat pang emosyon. Hindi lamang para sa kanilang lahat, kundi lalo na para sa naiwang alaala ng batang si Jessa, na nagtiis sa maraming sakit at hirap sa buhay. Sa bawat hakbang, naririnig ang mahinang hikbi ng mga kababaihan, ang pagbuntong hininga ng mga kalalakihan at ang mahinang lagaslas ng dagat na tila nakikiramay. Patuloy nilang binubuhat ang kabaong papunta sa huling hantungan ni Jessa. Dala ang bigat hindi lamang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang kwento na nag-iwan ng marka sa bawat puso ng nasa baryo. Habang binubuhat ng mga kalalakihan ang kabaong ni Jessa mula sa kanyang kubo, ang bigat ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Ang katahimikan ng mga kabaryo ay tila sumisigaw ng lungkot at pagdadalamhati. Ang ilang kababaihan ay tahimik na nagdarasal habang sinusundan ng kabaong, habang ang ilan ay hindi mapigilang humikbi. Sa gitna ng prosesyon, biglang nagsalita si Mang Cardo upang ipaliwanag ang lahat kung bakit kailangang mailibing si Jessa sa araw ding iyon. Alam kong lahat tayo ay nagdadalamhati sa pagkawala ni Jessa. Sabi niya, tumigil sandali upang ayusin ang kanyang boses na nanginginig. Pero walang doktor dito sa ating baryo upang masuri kung ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kung sakaling may dala siyang sakit na maaaring makahawa, delikado kung pababayaan natin ang katawan niya ng matagal. Pero hindi ba natin siya pwedeng bigyan ng mas mahaba pang oras ng pagbabantay? Tanong ni Ate Mila na pilit na pinipigilan ng kanyang luha. Parang ang bilis naman. Gusto ko rin sanang bigyan siya ng mas mahabang panahon. Sagot ni Mang Cardo, tumingin sa kabaong ni Jessa. Pero para rin sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating sumunod sa tradisyon at sa mga nararapat bago pa kumalat ang kung ano mang maaaring maging sanhi ng pagkamatay niya. Napatingin ang mga tao sa isa't isa. Lahat ay may halong kalungkutan at pangamba. Alam nilang tama ang sinasabi ni Mang Cardo. Ngunit ang bigat ng desisyong iyon ay nadagdagan ng katotohanan na hindi nila nagawang iligtas si Jessa. Baka nga mas mabuting na to, sabi ni Aling Dory sa mahinang boses, habang hawak ang braso ng isang kapitbahay. Sakit man, pero kailangan nating gawin para sa kanya at para na rin sa ating lahat. Habang papalapit sila sa lugar na paglalagakan kay Jessie, unti-unting bumigat ang bawat hakbang. Hindi lamang dahil sa kabaong, kundi dahil sa emosyon ng bawat isa. Ang ilan ay nagbubulungan, nagtataka kung bakit napakabilis ng pangyayari. Hindi ko maintindihan, sabi ng isang kabataan na nasa likod ng prosesyon. Kahapon lang, nakita ko pa siyang nakangiti. Tapos ngayon, ganyan talaga ang buhay, anak. Sagot ng isang matandang lalaki. Hindi natin hawak ang lahat, pero ang mahalaga, hindi natin siya iiwan kahit sa huling sandali niya. Habang naglalakad, ang tunog ng mga yapak sa lupa ay sinabayan ng ihip ng hangin mula sa dagat. Tila ang bawat kilos ng kalikasan ay nakikiisa sa lungkot ng mga tao. Ang araw ay mataas pa, ngunit para sa mga taga-baryo, parang ang bigat ng gabi ay bumalot na sa kanilang mga puso. Tila lahat ay nakatingin sa kabaong ni Jessa, na parang may hinihintay. Ngunit sa kabila ng pangungulila, alam nilang kailangang magpatuloy. Sa bawat hakbang, ramdam ang hindi maitatangging kirot ng isang pamamaalam na napakabilis, napakaaga, at napakabigat. Ang araw ay tahimik, ngunit mabigat sa emosyon. Habang binubuhat ng mga kalalakihan ng kabaong ni Jessa patungo sa hukay na hinukay sa paanan ng isang malaking puno sa baryo. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng mas mabigat pang damdamin sa mga naroroon. Ang ilan sa mga kababaihan ay nagdarasal habang tahimik na lumuluha. Samantala, ang mga kalalakihan ay sinusubukan ang lahat ng kanilang lakas upang manatiling kalmado. Habang dahan-dahang ibinababa ang kabaong ni Jessa, biglang napansin ni Ate Mila na nakatayo malapit sa hukay ang isang kakaibang paggalaw. Sandali lang! Sigaw niya, itinaas ang kanyang kamay upang pigilan ang mga kalalakihan.
Lahat ay napatingin sa kanya. Halatang nagtataka. Ano yun? Tanong ni Mang Cardo na nasa unahan ng kabaong. May nakita akong gumalaw sa tiyan ni Jessa. Sabi ni Ate Mila, halos hindi makapaniwala sa sarili. Lahat ng naroroon ay natigilan at nagtipon malapit sa kabaong. Napansin nila ang isang mahinang padyak mula sa tiyan ni Jessa na tila nagpupumiglas mula sa loob. Hindi ito maaari. Bulong ni Aling Dory, hawak ang kanyang bibig habang tumutulo ang luha. Buhay pa ang sanggol. Nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Ang ilan ay nanalangin ng tahimik, habang ang iba ay napasigaw sa takot at pananabik. Ang mga kalalakihan ay mabilis na inalis ang takip ng kabaong upang masuri ang katawan ni Jessa. Kitang-kita nila ang mahinahong paggalaw mula sa kanyang tiyan. Sino ang pwedeng tumulong? Tanong ni Mang Cardo, halatang balisa. Kailangan nating iligtas ang bata. Sakto namang dumaan ang isang motor na may sakay na health worker mula sa bayan. Si Nurse Lila, na nagkataon na nag-iikot sa baryo upang magbigay ng libreng serbisyong medikal. Huminto nang makita ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Tanong niya habang mabilis na bumababa sa kanyang motor. Nurse, tulungan mo kami! Sigaw ni Ate Mila. Buhay pa ang sanggol sa loob ni Jessa. Agad na kumilos si Nurse Lila. Binuksan niya ang kanyang bag at sinuri ang kondisyon ni Jessa. Gumagalaw pa ang sanggol. Sabi niya matapos pakiramdaman ang tiyan ni Jessa. Kailangan nating magbandali. Kung hindi, baka mawala ang bata. Ang mga tao ay nagsimulang magtulong-tulong. Ang ilan ay nagdala ng malinis na tela, habang ang iba ay nagbigay ng espasyo upang mabigyan ng lugar si Nurse Lila para magsagawa ang paunang lunas. Ang kabaong ay pansamantalang inilagay sa lupa at ang lahat ay tahimik na nag-aabang, nananalangin para sa himala. Habang pinipilit ni Nurse Lila na mailigtas ang bata, naramdaman ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Lahat ay nakatingin sa kanya, umaasa na mabuhay ang sanggol. Sa katahimikan ng baryo, ang bawat segundo ay tila napakahaba, puno ng takot, ngunit may halong pag-asa. Tahimik ang buong baryo, habang abala si Nurse Lila sa pagliligtas sa sanggol. Sa ilalim ng lilim ng malaking puno, ang kabaong ni Jessa ay naging pansamantalang mesa ng operasyon. Hawak ni Nurse Lila ang kanyang mga kagamitan, habang ang mga kabaryo naman ay tumutulong sa abot ng kanilang makakaya. Ang ilan ay naghahanda ng malinis na tubig, ang iba ay nagdadala ng tela at lampara para sa mas malinaw na ilaw. Dahan-dahan lang, nurse, sabi ni Ate Mila, halos hindi makahinga sa kaba. Kailangan nating mailigtas ang bata. Bigyan niyo ako ng tahimik na suporta lang. Utos ni Nurse Lila habang sinisimula ng simpleng operasyon. Sinuri niya ang tiyan ni Jessa at kinumpirma na ang sanggol ay buhay pa, ngunit kailangang mabilis na mailabas. Mabilis, ngunit maingat ang galaw ni Nurse Lila. Sa bawat hakbang, nananalangin ang mga tao na sana ay maging matagumpay ang operasyon. Isang kabataang lalaki ang nagsimulang magpahid ng pawis sa noo ni Nurse Lila, na tila aligaga, ngunit determinado. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ng lahat ang isang mahina, ngunit malinaw na iyak. Napatingin ang lahat kay Nurse Lila, at ang kaba ng kanilang mga puso ay napalitan ng tuwa. Buhay ang bata! Sigaw ni Aling Marta, halos mapatalon sa saya. Napuno ng palakpakan at paghikpi ang paligid. Ang sanggol, isang maliit ngunit malakas na buhay, ay isinilang sa ilalim ng pinakamahirap na kalagayan. Hawak ni Nurse Lila ang bagong silang na sanggol. Ibinalot ito sa malinis na tela na inihanda ng mga kababaihan. Malusog siya, sabi niya, ngumingiti sa lahat. Isang himala na nalampasan niya ang lahat ng ito. Dinala ang sanggol sa isang malinis na lugar, at ang ilan ay agad na nag-alok ng gatas at tela para masigurong komportable ito. Ngunit habang ang mga tao ay nagagalak sa buhay ng sanggol, hindi pa rin nila maialis
ang kanilang pag-aalala para kay Jessa. Paano si Jessa? Tanong ni Mang Cardo, tumingin kay Nurse Lila habang siya ay nag-aayos ng gamit. Buhay pa ba siya? Huminga ng malalim si Nurse Lila. Halatang pagod, ngunit determinado. Tingnan natin, hindi pa tapos ang milagro dito. Dumako siya muli kay Jessa upang tignan ang posibilidad na meron pang pag-asa para sa kanya. Habang ang lahat ay nakatuon sa sanggol at kay Jessa, naramdaman ng mga tao na sila ay nakasaksi ng isang bagay na higit pa sa karaniwan. Ang mga bulong ng dasal at pasalamat ay naririnig sa bawat sulok ng paligid. Umaasa na ang buhay na muling bumalik para sa sanggol ay maging simula rin ng bagong pagkakataon para kay Jessa. Habang tahimik na minamatyagan ng mga tao ang sanggol na iniligtas ni Nurse Lila, biglang napansin ni Ate Mila ang isang kakaibang bagay. Habang nakatingin siya sa mukha ni Jessa, parang may bahagyang galaw ang mga daliri nito. Eka, gumalaw ang kamay niya! Sigaw niya na nagdulot ng gulat sa lahat. Lumapit si Nurse Lila sa tabi ni Jessa at agad na sinuri ang kanyang pulso. Sa kabila ng mga inaasahan ng lahat, naramdaman niya ang mahina ngunit malinaw na pintig ng pulso. May pulso siya! Sigaw ni Nurse Lila, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Buhay pa siya! Ang paligid na kanina ay puno ng lungkot ay biglang napuno ng kaguluhan at pag-asa. Lumapit ang mga kabaryo, ang ilan ay hindi napigilang umiyak sa tuwa. Paano nangyari ito? Tanong ni Aling Dory habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi ko maipaliwanag. Sabi ni Nurse Lila, halatang natulala rin sa nangyari. Pero parang ang sipa ng sanggol sa loob ng tiyan niya ang nagpasigla sa katawan ni Jessa. Nagkaroon ng koneksyon. Parang isang himala talaga. Habang binibigyan ng paunang luna si Jessa, unti-unti itong nagpakita ng iba pang senyales ng buhay. Ang kulay ng kanyang mukha, na kanina ay maputlang maputla, ay nagkaroon ng bahagyang pamumula. Ang kanyang paghinga, na dati ay hindi maramdaman, ay dahan-dahang bumalik. Jessa, naririnig mo ba kami? Tanong ni Nurse Lila habang maingat na nililinis ang kanyang mukha. Sa mahinang ungol, bahagyang gumalaw ang ulo ni Jessa, na nagdulot ng sigawan at galak sa paligid. Buhay pa si Jessa! Buhay siya! Sigaw ng mga kabaryo, at lahat ay nagtipon sa paligid. Hindi makapaniwala sa himalang nasaksihan. Nasaan ang anak ko? Mahina, ngunit malinaw na tanong ni Jessa habang pilit na iminumulat ang kanyang mga mata. Dinala ni Ate Mila ang sanggol at maingat na inilapit kay Jessa. Ito siya, Jessa. Ang anak mo. Malusog siya. Buhay na buhay. Sabi niya, halos hindi mapigilan ng pagluha. Ngunit si Jessa, kahit mahina pa, ay pilit na inabot ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang munting buhay na nagbigay ng bagong sigla sa kanya. Salamat. Salamat. Mahinang niyang sabi habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang sanggol. Ang mga kabaryo na kanina ay puno ng kalungkutan, ngayon ay nag-uumapaw sa tuwa. Ang araw na nagsimula bilang isang trahedya ay nauwi sa isang kwento ng pag-asa at himala. Si Jessa, na inakala nilang wala na, ay muling nabuhay kasama ang kanyang anak. Isang biyaya na hindi nila inaasahan, ngunit lubos nilang pinasasalamatan. Ilang araw ang lumipas mula sa himalang naganap at ang baryo ay muling napuno ng sigla at kasiyahan. Si Jessa, bagamat mahina pa, ay patuloy na bumubuti ang kalagayan. Ang kanyang anak, na isang malusog na sanggol, ay naging sentro ng saya sa baryo. Halos lahat ng kabaryo ay nagtulong-tulong upang masigurong may sapat na pagkain, gamot at gamit ang mag-ina. Sa loob ng kubo ni Jessa, naroon ang ilan sa kanyang mga kabaryo na nagpapalitan ng pagbabantay. Si Ate Mila ay nagdadala ng mainit na sabaw para kay Jessa, habang si Aling Dory ay abala sa paglalaba ng mga gamit ng sanggol.
Napakaswerte ng batang ito, sabi ni Aling Marta habang karga-karga ang sanggol. Hindi lang siya binigyan ng buhay, kundi ibinalik niya rin ang buhay ng nanay niya. Talagang himala. Alam mo, Jessa, dagdag ni Mang Cardo na nakaupo sa tabi niya. Ang nangyari sa inyo ay hindi basta-basta. Lahat kami dito sa baryo naniniwala na ang Diyos ay may plano para sa iyo at sa anak mo. Napangiti si Jessa, kahit bakas pa rin ang pagod sa kanyang mukha. Hawak ang kamay ng kanyang anak, mahina niyang sinabi, hindi ko po alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nagawang malampasan ang lahat ng to. Wag mo nang alalahanin yan, Jessa, sabi ni Ate Mila. Ang mahalaga, ligtas ka at ang anak mo. Kasama mo kami sa lahat ng laban mo. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng isang munting salo-salo ang baryo bilang pasasalamat. Nagtipon-tipon ang lahat sa harap ng kubo ni Jessa. Nagdala ng pagkain at mga regalo para sa sanggol. Ang ilan ay nagbigay ng mga laruan, lampin, at kahit mga gamit sa bahay upang matulungan si Jessa sa kanyang bagong buhay bilang isang ina. Habang pinapanood ni Jessa ang mga kabaryo na masayang nagkakasiyahan, hindi niya mapigilang mapaluha. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na pinagdaanan niya, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang suporta ng baryo at ang himalang naganap ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at inspirasyon upang harapin ang hinaharap. Sa huling bahagi ng gabi, habang karga-karga niya ang kanyang anak at tinitignan ng maliwanag na bituin sa langit, mahina siyang bumulong. Salamat, Tay, Nay. Alam kong kayo ang nagbabantay sa amin. Pangako ko, papalakihin ko ang anak ko na may pagmamahal, katulad ng pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Sa gabing iyon, naramdaman ni Jessa ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Isang bagong simula ang nagbukas para sa kanya at sa kanyang anak. Puno ng pagmamahal, suporta, at mga taong handang tumulong sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Ang kwento ng himala ni Jessa ay mabilis na kumalat. Hindi lamang sa baryo, kundi sa buong bansa. Ang kalaunan ay nakarating na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isang lokal na mamamahayag ang unang nagsalaysay ng kanyang kwento. At ito ay naging tampok sa mga balita, maging sa social media. Ang kwento ng isang ina na muling nabuhay kasama ang kanyang sanggol ay naging inspirasyon para sa marami. Sa loob lamang ng ilang linggo, dumagsa ang tulong para kay Jessa. May mga organisasyon at pribadong individual na nagpadala ng suporta, mga pagkain, damit, gamot, at maging pera sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang kubo ay napalitan ng mas matibay at maayos na tirahan. Salamat sa tulong ng isang foundation na tumulong sa kanya. Hindi ko po akalain na ganito ang mangyayari, sabi ni Jessa sa isang panayam habang karga ang kanyang anak. Napakaraming mabubuting tao pala sa mundo. Salamat po sa inyong lahat. Isang araw, nakatanggap si Jessa ng balita mula sa isang international organization na tumutulong sa mga kababaihan. Isinulong nila ang makapag-aral siya muli at binigyan siya ng scholarship upang makabalik sa eskwela. Bagamat matagal nang tumigil si Jessa sa pag-aaral, nagpasya siya na tanggapin ang alok. Gusto kong maging magandang halimbawa sa anak ko, sabi niya. Hindi pa huli para matuto. Sa tulong ng mga kabaryo at ng bago niyang kaibigan na si Nurse Lila, na ngayon ay naging malapit na kasama niya, nag-enroll si Jessa sa isang paaralan sa bayan. Araw-araw, iniwan niya ang kanyang anak sa mga kabaryo na masaya namang nagbabantay habang siya ay pumapasok sa klase. Minsan, sinusundo pa siya ng ilan sa kanila upang masigurong ligtas siyang nakauwi. Nakakapagod pero masaya, wika ni Jessa habang inaayos ang kanyang mga assignment sa gabi. Para ito sa amin ng anak ko, para sa mas magandang kinabukasan. Habang nag-aaral, naging aktibo rin si Jessa sa pagtulong sa iba. Ginamit niya ang platform na ibinigay ng mga balita upang magbigay ng inspirasyon sa mga katulad niya na dumaan sa matinding pagsubok. Kung kaya ko, kaya niyo rin, sabi niya sa isang forum na dinaluhan niya.
Makalipas ang ilang taon ng pagsusumikap, nagtapos si Jessa bilang isang guro, ang pangarap na matagal na niyang binibitbit sa kanyang puso. Hindi lamang siya nagtapos, ginawaran pa siya ng pagkilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa kanyang batch dahil sa kanyang dedikasyon at pagpupunyagi. Ngayon, si Jessa ay nagtuturo sa mismong baryo kung saan nagsimula ang lahat. Sa harap ng kanyang mga estudyante, kasama ang kanyang anak na ngayon ay masigla at malusog, nagsisilbing inspirasyon siya sa bagong henerasyon. Minsan, ang pinakamalalaking pagsubok ang nagiging daan para makita natin ang himala ng buhay. Sabi niya sa kanyang unang araw bilang guro. Huwag kayong susuko ha, ang buhay ay puno ng pag-asa. Ang kwento ni Jessa ay patuloy na kumakalat, hindi lamang sa kanilang lugar, kundi sa buong mundo. Sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanya, nagkaroon siya ng bagong simula. Isang kwento ng lakas, pag-asa, at pagmamahal na nagbigay ng inspirasyon sa marami.